Buwisit talaga. Bakit ba kasi dito pa ako dumaan? Asik ni Aidan habang pinapalo ang hood ng kanyang SUV. Nasa gitna siya ng isang liblib na kalsada sa probinsya at kasalukuyang tinitingnan ang umuusok na makina ng kanyang sasakyan. Kanina pa siya sumusubok na tawagan ng kanyang mga tauhan o kahit ang insurance company niya. Pero ni isang bar ng signal ay wala siyang masagap sa kanyang cellphone. Plano niya sana mag-adventure trip pero mukhang hindi niya na matutupad yun dahil sa sitwasyon niya ngayon. Wala na talagang pag-asa to. Gumagabi na, wala mo lang dumadaan na sasakyan dito. Saad ni Aidan habang pilit na pinapakalma ang sarili. Naglakad-lakad siya sa gilid ng kalsada hanggang sa makita niya ang isang matanda na may hila-hilang kariton. Agad niya itong nilapitan. Excuse me, boss. May malapit ba rito hotel? O kahit talyer man lang para sa sasakyan ko? Tanong ni Aidan na bakas ang pagkapikon sa boses. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Nako, iho. Malayong bayan dito eh. Wala ka ring hotel na makikita kahit magpunta ka pa sa bayan. Paano pala yan? Ay kung gusto mo, doon sa unahan. May isang lumang apartel doon. Yun lang ang pwedeng tuluyan dito. Apartel? Seryoso ka ba? Wala na bang ibang pagpipilian? Reklamo ni Aidan. Wala na, iho. Pupunta ka na doon bago pa dumilim. Mahirap na. Baka mapano ka pa rito. Lalo na't liblib sa part na ito. Sagot ng matanda bago nagpatuloy sa paglalakad. Wala nang nagawa si Aidan kundi kunin ang kanyang mga gamit sa sasakyan at maglakad patungo sa direksyong itinuro ng matanda. Pagdating niya sa tapat ng apartel, halos mapamura siya sa itsura nito. Luma ang pintura, medyo madilim ang paligid at parang galing pa sa 1980s ang disenyo. Mukhang pang horror movie pa ang itsura nito. Ano ba naman ang klaseng buhay ito? Bulong ni Aidan sa sarili habang pumapasok sa loob. Nilapitan niya ang landlord na nakaupo sa isang maliit na desk. Mukhang matamlay ang lalaki, bagay na nagpataas sa kilay niya. May bakanting kwarto ba kayo rito? Pag isang gabi lang sana. Saad ni Aidan habang inalalapag ang kanyang wallet. Oo. Meron pa naman. Kaso sa second floor pa. Yun na lang kasi yung bakante. Sagot ng landlord habang nanginginig ang kamay na iniabot ang susi. Bakit parang takot na takot ka? May bulto ba rito? Biro ni Aidan pero hindi tumawa ang landlord. Wala namang bulto. Pero yung katapat na kwarto mo, mukhang may sarib palagi. Magbula lang siya papansinin kung ayaw mo mabarang o kaya makulam. Babala ng landlord. Natawa ng malakas si Aidan sa narinig. Kulam? Naniniwala pa kayo sa ganun? Baka naman may saltik lang yung tinutukoy nyo. Basta iho, sinabihan na kita. Kapag nakita mo yun, baka pati ikaw matakot. Dagdag pa ng landlord bago mabilis na tumalikod. Umakyat si Aidan sa second floor habang iiling-iling. Hindi niya lubos maisip na sa panahon ngayon, may naniniwala pa sa mga mangkukulam. Pagdating niya sa tapat ng kwarto, biglang bumukas ang pinto ng kwarto sa tapat niya. Napatalon si Aidan sa kinatatayuan niya. Isang babae ang lumabas. Tama ang sabi ng landlord. Lahat ng suot nito ay kulay itim. Mula sa mahabang bestida hanggang sa sapatos. Kulay itim lahat ng yon. Ang buhok nito ay bagsak at sobrang itim din. Habang ang lipstick at eyeshadow nito ay parang uling sa kapal. Good evening. Saad ni Aidan na medyo napaatras. Hindi sumagot ang babae. Nakatingin lang ito sa kanya. Direkta sa mga mata niya na ari mong binabasa nito ang laman ng utak niya. Pakiramdam ni Aidan ay biglang lumamig ang paligid kahit na mainit naman ang panahon ng mga oras na yon. Ako nga pala si Aidan. Yung bagong kapitbahay mo. Dito muna ako pansamantala. Dagdag pa niya, pero wala pa ring imik ang babae. Nanatili lang itong nakatayo doon habang nakatitig sa kanya. Ilang sandali pa, ay dahan-dahang pumasok ulit ang babae sa loob ng kwarto nito at dahan-dahang isinarado ang pinto ng hindi malang kumukurap.
Weird nga. Aniya sa sarili. Bakit pakiramdam ko? Minamalas yata ako ngayon. Inis na sabi ni Aidan habang binubuksan ang sariling kwarto. Pagpasok niya sa loob, mas lalo lang siyang natigilan. Amoy luma ang kwarto. Maliit ang kama at hindi gumagana ang aircon. Isang lumang electric fan lang ang naroon na medyo maingay pa ang andar. Humiga siya sa kama at napabuntong hininga. Maalas talaga. Unang araw pa lang sa lugar na to. Ganito na agad yung bungad. Bukas na bukas din. Hahanap talaga ako ng paraan para makaalis agad dito. Saad ni Aidan habang nakatingin sa kisame. Kinabukasan ay maagang nagising si Aidan dahil sa init. Paglabas niya para sana maghanap ng makakainan, laking gulat niya na makita si Ikay na nakatayo na naman sa tapat ng pinto niya. Para tong estatwa na naghihintay sa kanya. Ano ba? Bakit ba lagi ka na dyan sa tapat ng pinto ko? Sinusundan mo ba ako? Inis na tanong ni Aidan. Tumingin lang si Ikay sa kanya. May dumi ka sa muka. Maikling saad ni Ikay. Agad na kinapa ni Aidan ang mukha niya at nang makumpirmang wala, kunot na uli siyang bumaling sa misteryosong dalaga. Wala naman ah. Alam mo, kung balak mo kung takutin sa mga ganyan, hindi uubra sa akin yan. Taga Maynila ako. Hindi ako naniniwala sa mga barang-barang na yan. Hindi ako nababarang. Sinasabihin lang kita. Sagot ni Ikay bago dahan-dahang naglakad palayo. Ano sinasabi mo? Hoy, kinakausap pa kita. Sigaw ni Aidan, pero hindi na siya nilingon ng babae. Habang naglalakad si Aidan pababa, nakita niya ang landlord habang may hawak na papel. Mukhang maniningil ito ng renta kay Ikay, pero hindi ito makalapit sa pinto ng babae. Oh, ano pong meron? Maniningil lang ako ng renta, iho. Nandiyan pa ba si Ikay? Sagot ng matanda. Umalis na. Huwag mo kayong matakot dun sa babaeng yun. Mukhang normal na tao lang naman yun eh. Sagot ni Aidan sa kanya. Hindi naman sa natatakot, pero mabuti ng handa. Bulong ng landlord. Napakamot na lang ng ulo si Aidan sa narinig. Grabe ang impluwensya ng babae yun sa inyo. Bahala nga kayo dyan. Hindi niya napinansin iyon at sa halip ay lumabas na lang siya para mag-explore sa lugar. Umaasa siya na baka may signal na sa bandang itaas ng burol o kaya naman ay may makita siyang mekaniko na pwedeng tumingin sa sasakyan niya. Sa sobrang inis niya sa sitwasyon, hindi niya napansin na malayo na ang nalakad niya. Natigilan na lang siya sa paglalakad nang mapagtanto na nasa bungad na siya ng isang masukal na gubat. Teka, nasa na ba ako? Saad ni Aidan habang tinitingnan ang paligid. Sinubukan niyang balikan ang dinaanan niya. Hindi niya na rin makita ang sinag ng araw sa taas dahil napapalibutan na ito ng matataas na damo at matatayog na puno. Doon na rin siya nagsimulang makaramdam ng kaba. Hello? May tao ba rito? Tulong! Sigaw niya, pero tanging huni lang ng mga ibon ang sumasagot sa kanya. Habang tumatagal, mas lalo lang dumidilim ang gubat. Dahil sa mga kwento ng landlord sa kanya tungkol sa mga aswang at kung ano-anong nilalang sa lugar na yon, bawat kaluskos mula sa puno ay nagiging dahilan para mapatalon siya sa gulat. Doon siya unti-unting kinakain ng takot. Teka, nasa na bang mga bahay rito? Naguguluhan niyang saad habang mabilis na naglalakad sa kung saan-saan. Napadpad siya sa isang bahagi ng gubat na kung saan puro matatandang puno lang ang naroroon. Wala siyang makitang kahit anong pamilyar na palatandaan. Sa sobrang panik, nadapa pa siya sa isang ugat ng puno at nasugatan ang tuhod. Daray! Buwisit! Sigaw niya sa inis at takot. Habang nakaupo siya sa lupa at sinusubukang tumayo, may nakita siyang liwanag mula sa malayo na animong palapit sa direksyon niya. Sino yan? Huwag kang lalapit! May baril ako! Pananakot ni Aidan kahit wala naman siyang kahit anong dala. Lalong lumapit ang liwanag hanggang sa makita niya ang figura ng isang tao. Isang babaeng may bitbit na gasera. Ikay? Gulat na tanong ni Aidan.
Huminto ang babae sa tapat niya. Ang liwanag mula sa gaserang dala nito ang dahilan upang makilala niya ang dalaga. Hindi mo pa kilala yung lugar kung saan-saan ka na sumusuot. Saad ni Ikay habang nakatitig sa kanya. Paano ka napunta rito? Sinusundan mo ba talaga ako? Tanong ni Aidan na pilit na itinatago ang takot sa likod ng pagiging mayabang. Hindi sumagot si Ikay. Sa halip ay inilahad lang nito ang kamay niya para tulungan si Aidan na tumayo. Kahit nag-aalinlangan, tinanggap ni Aidan ang tulong ng babae. Tara na, baka abutan pa tayo ng dilim dito. Seryosong saad ni Ikay bago nagsimulang maglakad. Kahit punong-puno ng katanungan at inis ang isip ni Aidan, wala siyang choice kundi ang sumunod kay Ikay sa paglalakad, palabas ng gubat na iyon. Dahan-dahan naman sa paglakad, may sugat ako sa tuhod, hindi mo ba nakikita? Reklamo ni Aidan habang pilit na humahabol sa mabilis na hakbang ni Ikay. Huminto si Ikay at dahan-dahang lumingon. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang gasera para masilip ang binti ni Aidan na may bahid ng dugo at dumi. Bakit ba ganyan ka kumakatingin? Tanong ni Aidan pero sa halip na sumagot si Ikay, ay nanatili lang itong nakatitig sa kanya. May sumilay na maliit na ngiti sa labi ni Ikay at hindi yun nakatakas sa mga mata ni Aidan. Anong humingiti-ngiti mo dyan? Tingin mo ba nakakatawa to? May sugat ako. Kung hindi dahil sa bulok na lugar na to di sana nasa Maynila ako ngayon. Di sana ako nandito kasama ng isang katulad mo. Isang katulad ko? Ulit ni Ikay. Oo, ano ba yung ayos mo? Para kang may sanib. Patuloy na pang-iinsulto ni Aidan. Tumingin si Ikay sa malayo na animong may malalim na iniisip. Katulad ka rin nila. Sarado rin yung utak mo. Ani ni Ikay. Ano? Anong sarado yung sinasabi mo, ha? Angil ni Aidan. Sa halip na sumagot, naglakad na palayo si Ikay. Hoy, kinakausap pa kita. Sumunod ka na lang kung gusto mo makauwi. Maraming matinik na halaman dito. Baka madagdagan pa yung sugat mo. Sa huli, ay napilitan si Aidan na sumunod. Habang naglalakad sila, napansin niya na kabisado ni Ikay ang bawat liko at bawat ugat ng puno na kailangan iwasan. Kahit madilim, para bang may sariling mapa sa isip ang babae. Maya-maya pa ay narating nilang isang maliit na sapa. Wait, kailangan nating dumaan dito. Saad ni Ikay sabay turo sa sapa. Ano? Tatawid tayo dyan? Angil agad ni Aidan. Hindi ako pwedeng tuwid dyan. Masisira yung sapatos ko. Mas importante pa ba yan kesa sa buhay mo? May mga hayop na gumagala rito kapag ganitong oras. Kung gusto mo magstay dito para protektahan yung sapatos mo, bahala ka. Sagot ni Ikay nang hindi malang lumingon. Walang ibang nagawa si Aidan kundi ang lumusong sa mababaw na tubig. Buwisit talaga. Buwisit. Kapag nakabalik talaga ako sa Maynila, hindi na ako pupunta sa mga ganito. Habang naglalakad, pilit na binabasag ni Aidan ang katahimikan. Ikaw, bakit ang tahimik mo? Muling tanong ni Aidan pagkatapos ng ilang sandali. Hindi ka ba natatakot sa ganyan? At saka, bakit ganyan ang ayos mo? Hindi ka ba aware na laos na yan? Hindi naman importante sa akin kung laos na to. Hindi naman ako sumusunod sa uso. Maikling sagot ni Ikay. Ang problema nga, maraming natatakot dyan sa ayos mo. Mukha kang mangkukulam, pati yung landlord, nahihirapang makisama sa'yo. Sagot ni Aidan. Hindi naman ako nagpunta rito para makisama sa mga katulad nyo. Sagot ni Ikay sa kanya. Bakit nandito ka pala kung ganun? Nainis na bumaling ng tingin sa kanya si Ikay nang huminto ito sa gitna mismo ng sapa. Pwede bang huwag kang tanong ng tanong? Nakakarindi ka eh. Sagot ni Ikay sa kanya. Tagsulungit mo ka mo, tinatanong lang kita eh. Sagot ni Aidan sa kanya. Pasalamat ka nga at ako lang yatang interesado sa'yo sa lugar na to. Isa pang satsat mo, ilulublob kita sa sapa. Banta ni Ikay sa kanya. Oo na, ito na, titikom na. Sagot ni Aidan. Umismid lang si Ikay sa kanya
bago sila nagpatuloy sa paglalakad. Pagkalipas ng halos 1 oras na paglalakad, sa wakas ay natanaw na nila ang pamilyar na ilaw ng kalsada malapit sa apartel. Sa wakas. Hingal na sabi ni Aidan. Pagdating nila sa tapat ng apartel, nakita nila ang landlord na balisang-balisa sa labas. Nang makita silang dalawa na magkasama, agad na nakaramdam ng kuryoso ang matanda. Diyos ko, akala ko na paano ka na iho. Ikay, bakit magkasama kayong dalawa? Tanong ng landlord sa kanila. Naligo ako sa gubat. Siyang nakakita sa akin. Sagot ni Aidan. Tumango na lang ang landlord sa kanila bago ito nagpaalam na pumasok sa loob. Walang ibang nagawa si Aidan kundi ang bumaling sa babaeng katabi niya. Hoy Ikay, salamat pala. Saad ni Aidan, medyo pabulong lang to dahil hindi siya sanay magpasalamat sa mga taong palagi niyang iniinsulto. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kanina kung wala ka. Maghugas ka ng sugat mo. Lagyan mo ng alcohol para hindi maimpeksyon. Oo na, alam ko yun. Hindi na ako bata. Sagot ni Aidan. Sa halip na sumagot, ay nagdesisyon na lang si Ikay na talikuran siya. Walang ibang nagawa si Aidan kundi ang taas kilay na mapatitig sa dalaga. Hindi niya alam kung bakit, pero tila ba nakuha ng babaeng iyon ang atensyon niya. Kinabukasan, ay nagising si Aidan na masama ang pakiramdam. Masakit ang kanyang lalamunan at barado ang kanyang ilong. Ang tuhod niyang may sugat ay namumula na rin. Buwisit, nilalamig ako. Saad ni Aidan habang binabalot ang sarili ng kumot. Sinusubukan niyang bumangon para kumuha ng tubig. Pero muntik na siyang matumba sa hilo. Wala siyang dalang gamot at wala rin siyang kasama na pwedeng mautusan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, nakarinig siya ng marahang katok sa pinto. Sino yan? Paos na tanong ni Aidan. Si Ikay ito, may dala akong pagkain. Sagot ng boses sa labas. Gulat na gulat si Aidan. Hindi niya akalain na pupunta ang babae sa kwarto niya. Bukas yan, pumasok ka. Pumasok si Ikay bitbit ang isang tray. Nakasuot pa rin siya ng itim. Pero sa pagkakataong yun, wala siyang suot na lipstick. Mas lalong lumitaw ang ganda ng kanyang muka. Kahit na medyo maputla siya, kaya naman hindi na naiwasan ni Aidan ang mapaiwas ng tingin. Kanina pa kita naririnig na tumatahol. Umuubo ako. Ano bang ginagawa mo rito? Tsaka, ano ba yan? Tanong ni Aidan na makita ang tray na inilalapag ni Ikay. Uminom ka nito, tsaa yan. Utos ni Ikay habang iniabot ang isang mainit na tsaa. Tsaa? Dahon ng ano to? Halamang gamot. Halamang gamot na galing sa? Inbornal. Tigilan mong kakatanong. Inumin mo na lang yan para mabilis na mawala yung sipon mo. Sarkastikong sagot ni Ikay na ikinataas ng kilay ni Aidan. Baka may gayuma to ha? Kung kaya ko lang gumawa ng gayuma, hindi ikaw ang gagayumahin ko. Sagot ni Ikay. Kung hindi ako, edi sino? Kahit sino, basta hindi madaldal. Sagot ni Ikay na ikinataas ng kilay ni Aidan. Are you saying ba na? Inumin mo na lang kaya yan. Ang dami mong satsat eh. Angil ni Ikay. Pagkatapos ng ilang sandali, ay nagsalita na naman si Aidan. Baka may lason to ha? Kung lalasunin kita, baka kagabi pa lang ginawa ko na. Inumin mo na yan habang mainit pa. Utos ni Ikay. Dahil wala ng lakas na makipagtalo, tinanggap ni Aidan ang tasa at uminom. Sa gulat niya, hindi ito kasing pait ng inaasahan niya. Mayroon tong lasa ng luya at honey na agad na nagpaginhawa sa kanyang lalamunan. Salamat. Saad ni Aidan pagkatapos uminom. Magpahinga ka lang, huwag ka munang lumabas. Bukas, gagawa ko ng panghugas para sa sugat mo sa tuhod. Sabi ni Ikay bago kinuha ang tray at lumabas ng kwarto. Nang mga oras na yon, walang ibang nagawa si Aidan kundi ang mapatingin sa labas ng pinto. Sa mga sumunod na araw, si Ikay halos ang nag-aasikaso sa kanya. Madalas siyang katukin ni Ikay sa kwarto para bigyan ng pagkain. Minsan ay ginagawan pa ni Ikay ng tsaa si Aidan na nung una ay tinatanggihan pa nito. Pero di kalaunan
ay tinatanggap niya na rin. Aidan, bangon na! Anito, walang ibang nagawa si Aidan kundi ang magmulat ng mata bago ito pinagbuksan ng pintuan. Hindi na rin naman siya nagtaka pa na makita si Ikay na dumiretso sa kwarto niya para buksan ang mga kortina nito. Dahilan upang lumiwanag ang madilim nitong kwarto. Ano ba yan? Ang aga-aga mo namang mabulahaw. Angil ni Aidan pero natatawa na lang siya. Simula kasi na magkasakit siya, si Ikay na halos ang nag-asikaso sa kanya. Mula sa pagtitimpla ng tsaa hanggang sa paglalabas sa mga damit niya. Ito halos ang nag-aasikaso sa kanya. Hindi niya rin maitatanggi na sa halos ilang araw niyang pananatili sa apartel na iyon, napapalapit na rin ang loob niya sa misteryosong dalaga. 9:00 na po ng umaga, sir. May dala akong lugaw at saka tsaa. Inumin mo na bago lumamig. Sagot ni Ikay habang inilalapag ang mangkok sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Sabay silang naupo sa mesang naroroon bago pinagmasdan ni Aidan ang mga inihain ni Ikay sa harap niya. Bakit ka ba nagtsatsaga sa akin? Akala ko ba ayaw mo sa mga taong katulad ko na maingay? Parang kailan lang, nilalait-lait kita sa gubat. Tanong ni Aidan habang humihigop ng mainit na lugaw. Umupo si Ikay sa dulo ng kama ni Aidan. Malayo ng kaunti pero sapat na para magkaroon sila ng espasyo. Sanay na ako sa mga salitang ganyan, Aidan. Hindi na bago sa akin ang tawaging weirdo o mangkukulam. Kung papatulan ko lahat na mapang-insulto rito, baka wala na ako naging kaibigan kahit kailan. May kaibigan ka ba rito? Parang wala naman ako nakikitang bumibisita sa'yo. Saad ni Aidan. Wala, at mas gusto ko yung ganito. Tanong ni Ikay habang nakatingin sa labas ng bintana. Kasi mas trip mong manakot? Hindi naman sa ganon. Kasi nung bago pa lang ako rito, masyado ako naging mabait sa lahat. Pero yung mga tao rito, masyadong mapagsamantala. Akala na porket galing akong Maynila, pwede na nila akong bastusin o paglaruan. Maraming lalaki yung nagtangkang pumasok sa kwarto ko noon. Marami ring chismis yung ipinakala tungkol sa akin dahil lang sa tinanggihan ko sila. Seryosong kwento ni Ikay. Napatigil si Aidan sa pagkain. Hindi niya akalain na may ganoong pinagdaraanan ng babaeng to. Kaya ka ganyan kung mag-ayos ngayon? Not to offend you pero mukha kang mangkukulam. Mas okay na yung ganito. Sa ganito lang kasi nila ako nilalayuan eh. Tapusin mo na yung pagkain mo. Lalabhan ko na lang yung mga damit mo sa labas. Mukhang wala ka na namang maisusuot na malinis eh. Utos ni Ikay habang tumatayo. Ano? Anong lalaban mo? Hindi pwedeng walang laba dyan. Baka masira mo yung mga yan. Hirit ni Aidan. Sa tingin mo ba may dry cleaning dito sa probinsya? Kung gusto mo magsuot ng mabahong polo, bahala ka. Pero kung gusto mo maging komportable, ibigay mo sa akin yung mga maruruming yan. Sagot ni Ikay. Wala nang nagawa si Aidan kundi ang iabot ang kanyang mga damit. Pagkalabas ni Ikay, naiwan si Aidan na nag-iisip. Unti-unti nang nagbabago ang tingin niya sa babaeng ito. Hindi na siya natatakot. Sa halip ay nakakaramdam na siya ng paghanga sa ugali nito. Hapon na nang bumalik si Ikay. May dala siyang palanggana at telang gagamitin para sa sugat ni Aidan. Halika rito, lilinisin natin yung tuhod mo. Mag-ingat ka. Aray, dahan-dahan naman. Masakit yan. Reklamo ni Aidan nang dampian ni Ikay ng pinaglagaan ng dahon ng bayabas ang kanyang mga sugat. Tiisin mo para hindi ito magnana. Ang arte mukha mo. Saad ni Ikay habang maingat na binabalutan ng benda ang tuhod ng binata. Nang matapos ang paggamot, lumabas sila sa veranda ng apartment. Malakas ang ulan ng hapong yon, kaya presko ang hangin. Dahil walang kuryente sa buong lugar, nagkasundo silang maupo muna ron at magpalipas ng oras. Ikay, batanong ko lang, bakit ka nga pala nagpunta rito sa probinsyang to? Kung taga Maynila ka rin, bakit dito mo napiling manirahan? Tanong ni Aidan habang nakatanaw sa malayo. Natahimik si Ikay ng matagal. Masyadong maingay sa Maynila. Masyadong maraming plastic. Dito, kahit takot sila sa akin, alam ko kung sino ang totoo sa hindi. Ikaw ba? Kailan ka ba babalik doon? Baka hinahanap ka na ng pamilya mo ron. Kapag naayos na yung sasakyan ko,
baka bumalik na rin ako. Pero sa totoo lang, parang nagugustuhan ko na rin dito eh. Doon kasi, wala akong ibang inaatupag kundi puro trabaho. Dito kahit papaano, napapahinga ako. At saka, mas gusto ko rito. Kasi may personal nurse ako. Biro ni Aidan. Tumawa si Ikay. Yon ang unang pagkakataon na narinig ni Aidan ang tawa nito. Puro ka biro. Oh, uminom ka ulit ng tsaa. Gagawa ko ng hapunan natin mamaya. Nang gabing yon, sabay na kumain ang dalawa sa sahig ng kwarto ni Ikay. Nakakamay si Aidan habang pilit na ginagaya ang paraan ng pagkain ni Ikay. Kahit na nahihirapan nung una, naramdaman ni Aidan ang isang klase ng saya na hindi niya naramdaman kahit kailan. Habang sabay na kumakain, panay sa kwentuhan at tawanan ang dalawa dahilan upang masanay sila sa presensya ng isa't isa. Aidan, dahan-dahan naman sa pagsubo. Hindi ka mauubusan ng kanin. Si Tani Ikay, habang pinapanood si Aidan na ganado pa rin kumakain ang hapunan nila sa sahig. Sa masarap tong luto mo eh. Anong tawag mo rito? Tanong ni Aidan habang pilit na pinagdidikit ang kanin sa kanyang kamay para maisubo ng maayos. Pinakbet yan. Nilagyan ko ng konting bagnet. Sagot niya. Saan ka nakakuha ng bagnet? Akala ko ba, hindi yun uso rito. Binigay lang sa akin yan. May kapitbahay kasi ako na nagkasakit nung isang araw. Kasabay mo. Siya nagbigay niyan. Thankful yata kasi pinagaling ko. Wait, pinagaling? Bakit? Naggagamot ka? Tanong ni Aidan bago unti-unting lumaki ang mga mata. Don't tell me, gumamit ka ng orasyon para… Huwag kang ang OA. Hindi ako gumagamit ng orasyon o kulam, lalo na sa mga ganyan. Marami akong alam lalo na sa mga herbal plants. Yung mga matatanda rito, kapag walang pambili ng gamot sa butika, sa akin lumalapit. Pero dahil natatakot sila sa akin, iniiwan lang nilang bayado kapalit sa tapat mismo ng pinto ko. Tulad niyang bagnet, iniwan lang yan doon kaninang umaga. Grabe, pinag-iisipan ka nila ng masama, tapos tinutulungan mo pa rin sila? Hindi naman ako mapagtanim ng galit. Ang importante kasi sa akin, yung makatulong. Hindi na importante kung anong tingin nila sa akin. At saka, mas madali kayang tumulong kapag walang maraming tanong. Sagot ni Ikay. Pagkatapos nilang kumain, tinulungan ni Aidan si Ikay na magligpit. Kahit na nahihirapan dahil hindi naman siya sanay sa gawaing bahay, pinilit ni Aidan na maghugas ng pinagkainan sa lababo ng maliit na kusina ni Ikay. Aidan, ayusin mo yung trabaho mo. Ang dami nasasayang na sabon, oh. Turo ni Ikay habang nakasandal sa hamba ng pinto. Oo na, magpahinga ka lang dyan. Ako nang bahala rito. Pagmamalaki ni Aidan. Sa loob ng 2 linggong pananatili ni Aidan sa apartment na yon, at dahil na rin sa palagi silang magkasama ni Ikay, hindi kalaunan ay unti-unti na rin siyang nahuhulog sa pagiging mabait ni Ikay sa kanya. Madalas silang kumain ng magkasama. Mapatanghalian man o gabi, madalas din silang mamasyal sa gubat habang patuloy sa pagkukwentuhan. Gabi na noon nang mawalan na naman ng kuryente sa buong apartment. Nagsisimula na ring lumakas ang ihip ng hangin nung mga oras na yon. Ilang minuto lang ang nakalipas ay nagsimula na ring pumatak ang ulan sa bubong na yari sa yero. Naroon sila sa veranda habang pinagmamasdan ang pagbuhos ng ulan. Ang tanging ilaw nila ay ang gasera ni Ikay na nakapatong sa sahig. Di minsan ba, hindi mo lang ba pumasok sa isip mo na mag-change ng style sa pananamit? Kuryosong tanong ni Aidan dahilan upang mapabaling ng tingin si Ikay sa kanya. Hindi naman sa ano tingin ko mas lilitaw ang ganda mo kung magpapalit ka ng style. Kasi yung style na yan, medyo luma na. Anong ibig mo sabihing luma? I mean, bihira na lang yung mga taong nagsusuot ng ganyan. Bakit hindi mo kayo subukang magpaka-normal? Ibig mo bang sabihin, hindi ako mukhang normal sa ayos ko? Natatawang tanong ni Ikay. Hindi yun ang point ko. Sa halip na sumagot, ay natatawang umiling si Ikay sa tanong niya. Pakiramdam ni Aidan ay napahiya siya kaya naman nagdesisyon na lang siyang manahimik. Ilang segundo pa lang silang natahimik bago muling nagsalita si Ikay. Bata pa lang, mahilig na ako sa ganitong aesthetic, Aidan. Weird para sa iba, pero para sa akin, fashion ko to.
Sa Maynila, aesthetic tong tingnan. Dito lang naman sa probinsya, kahusga-husga tong mga to. Dito sa probinsya, kapag nagsuot ka ng itim, aswang ka na agad. Kaya wala nang bago. Kung sa bagay, Sagot lang ni Aidan bago niya muling pinagmasdan si Ikay. yung tungkol sa mga gayuma, hindi ka ba marunong sa ganun? Bakit? May ipapagayuma ka ba? Wala. Curious lang ako kung marunong ka ba talaga. Tanggi agad ni Aidan na tinawanan ni Ikay. Mahilig lang ako sa herbal medicines, pero hindi ibig sabihin na nagagayuma agad ako. Hilig ko lang talaga yon. Pinanood ni Aidan si Ikay na uminom ng kape bago siya muling nagsalita. Gusto na yata kita, Ikay. Biglang pag-amin ni Aidan. Nang dahil sa narinig, mabilis na naibuga ni Ikay ang kape at agad na napaubo. Wala namang ibang nagawa si Aidan kundi ang alalayan siya sa pagkakatayo. Hoy, okay ka lang ba? Ano ba yung mga sinasabi mo, Aidan? Angil ni Ikay nang sandaling makarecover. Umayos ka nga. Seryoso ako, Ikay. Sagot ni Aidan sa kanya. Totoo yung sinabi ko. Gusto kita, Ikay. Isa pa, Aidan. Bibigwasan na talaga kita. Banta ni Ikay sa kanya na tinawanan niya. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Sino naman nagsabi sa'yo na nagbibiro ako, Ikay? Totoong sinasabi ko. Gusto kita. At sa tingin mo, maniniwala ako sa sinabi mo? Pagkatapos mong i-open yung tungkol sa gayuma, tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Hindi naman sa... Ewan ko sa'yo. Malalim na yung gabi. Bumalik ka na rin sa kwarto mo. Natatawang saad ni Ikay. Tumalikod si Ikay sa kanya habang nananatili pa rin natatawa. Si Aidan naman, alam sa sarili niya na totoo ang nararamdaman niya para sa dalaga nung mga oras na yon. Kapag bumalik ako sa Maynila, isasama kita, Ikay. Saad niya na nakapagpahinto sa pagtawa ni Ikay. Ipagmamalaki kita ron. Maghintay ka lang. Paano naman kung insultuhin ka? Tayo, na mga kaibigan mo. Tanong ni Ikay nang bumaling sa kanya. Anong gagawin mo? Ipaglalaban kita. Sagot ni Aidan sa kanya. Kitang-kita ni Ikay ang pagiging seryoso ni Aidan sa sinasabi niya. Kaya naman, unti-unting nawala ang ngisi sa labi niya. Ipaglalaban ko tayo. Dagdag pa ni Aidan na nakapagpabilis sa tibok ng puso ni Ikay. Ewan ko sa'yo. Sagot ni Ikay sa kanya bago namumulang tumalikod. Kinabukasan ay maagang nagising si Aidan. Nakita niya si Ikay na nagdidilig ng mga halaman sa labas. Wala na tong suot na itim, maliban sa bestidang suot nito. Sa ilalim ng sikat ng araw, mukha siyang isang ordinaryong babae na may napakagandang muka. Pag-isipan mo yung sinabi ko. Diyos ko! Halos mapatalon si Ikay sa kinatatayuan nang biglang sumulpot si Aidan. Nakita niya ang malaking ngiti sa labi nito. Dahilan upang mapaismid si Ikay habang nananatili pa ring mapula ang kanyang muka. Para ka kamong kabuting sumusulpot kung saan-saan. Saad ni Ikay habang patuloy pa rin sa pagdidilig ng halaman. Nga pala, dumaan dito yung mekaniko kanina habang tulog ka pa. Sabi niya, naayos na raw yung sasakyan mo. Pwede mo na raw kunin sa talyer sa bayan. Napatigil si Aidan. Ibig sabihin, oras na para bumalik siya sa totoong buhay na meron siya. Ganun ba? Medyo malungkot na sabi ni Aidan. Oo, siguro kailangan mo na mag-ayos ng gamit mo. May event ka pang kailangan puntahan sa Maynila, di ba? Nabanggit mo yun noong nakaraan. Paalala ni Ikay. Oo. Yung business anniversary ng pamilya namin. Sobrang importante nun. Sagot ni Aidan. Lumapit siya kay Ikay at hinawakan ng magkabilang balikat nito dahilan upang muli na namang mapatalon sa gulat si Ikay. Kung bumalik man ako sa Maynila, babalik ulit ako rito. Tapos? Babalikan kita. Saad ni Aidan dahilan upang muling mamula ang pisngi na nag-iwas si Ikay. Susunduin kita rito at ipapakilala kita sa buong angkan ko. Oo na, sige na. Putol ni Ikay sa kanya kahit na namumula na ang buong mukha nito. Nag-iingat ka sa pagluwas mo. Sabihan mo na lang ako kapag aalis ka na. Bago umalis si Aidan, tinuruan pa siya ni Ikay kung paano magluto ng simpleng pritong isda.
at kung paano magsaing ng hindi nasusunog ang kanin. Ayan, alam mo na ha, hindi ka na pwede magreklamo na, puro kain lang ang alam mo. Sabi ni Ikay habang tinutulungan si Aidan na ilagay ang mga gamit sa sasakyan. Salamat sa lahat, Ikay. Hihintayin mo ko ha. Tanong ni Aidan bago pumasok sa loob ng kanyang SUV. Oo na, hihintayin kita, Aidan. Basta, huwag ka lang makakalimot. Sagot ni Ikay habang kumakaway. Pinaharurot ni Aidan ang kanyang sasakyan paalis sa apartel. Habang tumitingin siya sa rearview mirror, nakita niyang nakatayo pa rin si Ikay sa tapat ng gate. Si Ikay naman, pagbalik sa kanyang kwarto, ay dahan-dahang binuksan ng isang lumang cabinet. Nakasabit doon ang isang beige na gown na hindi mo aakalain na pagmamay-ari niya. Tiningnan niyang isang invitation card na nakapatong sa mesa. Magkikita rin tayo sa Maynila, Aidan. Bulong ni Ikay sa sarili habang may tipid na ngiti sa kanyang mga labi. Pagdating ni Aidan sa Maynila, wala siyang ibang nagawa kundi ang abalahin ng sarili para sa nalalapit na gala. Aidan, bilisan mo naman. Late na tayo sa anniversary gala. Sigaw ni Russell habang kinakatok ang pinto ng kwarto ni Aidan sa kanilang mansyon. Sadali lang kuya, inaayos ko lang tong necktie ko. Sagot ni Aidan mula sa loob. Humarap si Aidan sa salamin. Nakasuot siya ng tuxedo at maayos ang buhok. Pero sa likod ng ayos niya, ang isip niya ay nasa malayo at na kay Ikay. 3 araw na ang nakakalipas simula nung iwan niya si Ikay. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya mapakali. Kapag natapos ng lahat ng to, babalikan kita. Bulong ni Aidan sa sarili bago lumabas ng kwarto. Pagbaba niya, nandun na ang kuya niyang si Russell. Ang kuya niyang laging seryoso at palaging sumusunod sa gusto ng kanilang mga magulang. Kasama nito ang girlfriend nitong si Victoria na mukhang hindi naman masaya. Oo, Aidan, bukang malalim ang iniisip mo ah. May nakilala ka ng babae no? Biro ni Russell habang sumasakay sila sa kotse. Meron kuya, pero secret na lang muna. Sagot ni Aidan. Hindi kalaunan ay nakarating sila sa venue ng gala. Puno na yun ng mga kilalang tao. Habang naglalakad si Aidan sa gitna ng karamihan, pakiramdam niya ay hindi siya kabilang doon. Hindi niya rin maitatanggi na mas komportable siya sa probinsya kesa rito. Ladies and gentlemen, thank you for joining us tonight. Panimula ng MC sa stage. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang anniversary ng kumpanya. Ipakikilala rin natin ang anak ng ating pinakamalaking business partner, ang pamilya Daquelas. Napatigil si Aidan sa pag-inom nang marinig yun. Please welcome the daughter of Mr. Henry Daquelas, Miss Jessica Daquelas. Unti-unting bumukas ang malaking pinto sa gitna ng hall. Isang babae ang dahan-dahang naglakad papasok. Kahit na ibang-iba ang ayos nito ngayon, hindi pa rin maitatanggi ni Aidan na kabisado niya ang babaeng iyon, kaya naman na makita niya to sa stage, doon na unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Ikay? Bulong ni Aidan sa sarili. Hindi siya pwedeng magkamali. Kahit anong ayos pa ang gawin nito, kilala niya ang mga mata na yan. Kilala niya ang paraan ng paglakad nito. Yung Ikay na nakilala niya sa probinsya. Kaisa-isang anak pala ng kasosyo nila sa negosyo. Naglakad si Ikay patungo sa stage. Nang mag-angat siya ng tingin, agad niyang nahanap ang mga mata ni Aidan sa karamihan hanggang sa ngumiti siya ng tipid. Aidan, ayos ka lang ba? Para ka nakakita ng multo. Puna ni Victoria sa tabi niya. Binalak sanang puntahan ni Aidan si Ikay sa stage para magtanong, para magalit o para yakapin to. Pero bago pa siya makahakbang, muling nagsalita ang MC. At para sa huling announcement ng gabi, ipinagmamalaki naming i-anunsyo sa lahat ang fixed engagement ni Jessica Daquelas at ng panganay na anak ng mga Fuego, si Russell Fuego. Parang gumuho ang mundo ni Aidan sa narinig niya. Tumingin siya kay Ikay na nakatayo sa stage at nakita niyang pati ito ay halatang nagulat sa announcement. Tumingin din siya kay Russell na parang gustong magwala sa pwesto niya. Ano? Engage ako sa kanya?
Asik ni Russell sa mahinang boses habang nakahawak sa braso ni Victoria. Si Aiden naman ay napatitig lang kay Ikay. Ang babaeng pinangakuan niyang ipaglalaban, ang babaeng minahal niya sa gitna ng hirap sa probinsya, ay nakatadhana palang ikasal sa sarili niyang kuya. Dito pwede. Saad ni Aiden habang mabilis na lumabas ng hall para huminga ng malalim. Habang nasa hallway siya, narinig niyang bumukas ang pinto sa likod niya. Aidan! Tawag ni Ikay dahilan upang humarap si Aiden sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin yung tungkol dito? Saad ni Aidan. Hindi ko rin alam yung tungkol dito, Aidan. Engaged ka na kay Kuya Russell, Ikay. Paano naman tayo? Tanong ni Aidan. Aidan, hindi ko mahal ang kuya mo. At alam ko may mahal siyang iba. Pero ang mga magulang natin. Hindi na naituloy ni Ikay ang sasabihin dahil biglang sumulpot si Russell sa hallway. Aidan, Jessica, kailangan nating mag-usap. Gayon din. Seryosong sabi ni Russell. Pumasok silang tatlo sa isang bakanteng suite ng hotel. Doon, nagkatapat-tapat sila. Si Russell na balisang balisa, si Aidan na galit at nasasaktan, at si Ikay na naiiyak na nung mga oras na yon. Makinig kayo. Ayaw kong maikasal sa iyo, Jessica. Mahal ko si Victoria. Diretsahang sabi ni Russell. At ikaw, Aidan, huwag mong sabihin tong babaeng to. Mahal ko si Ikay, kuya. Natahimik si Russell ng sandali bago napahawak sa kanyang sentido. Gulo to, pero hindi ako papayag na masira ang buhay nating tatlo dahil lang sa business alliance na yan. Kailangan nating gumawa ng paraan, Aidan. Kung mahal mo talaga si Jessica, kailangan tayong gumawa ng move bago dumating ang araw ng kasal. Anong gagawin natin? Maghintay tayo. May plano ako. Pero sa ngayon, kailangan nating magpanggap sa harap ng mga magulang natin. Sagot ni Russell. Nung gabing yun, kahit puno ng takot at kaba, nagkaroon ng pag-asa si Aidan. Hindi niya hahayaan na matuloy ang fixed marriage na iyon. Ipaglalaban niya si Ikay. At yon ang gagawin niya. Hindi ako makapaniwala na ikaw pala yan, Ikay. Bulong ni Aidan habang nakatayo sila sa balkonahe. Parang kailan lang, ibang-iba yung itsura mo sa naaalala ko. Aidan, sorry kung hindi ko agad sinabi. Gusto ko lang maranasan na maging normal eh. Sa Maynila kasi, lahat ng lumalapit sa akin, pera at connection lang ang gusto. Nung nandun ako sa apartel, kahit nilalait mo ko, alam kong totoo ka. Yun ang hinahanap ko. Hinawakan ni Aidan ang mga kamay ni Ikay. Pero bakit kay Kuya Russell? Sa dinami-rami ng pwedeng ipakasal sa'yo, bakit ang kuya ko pa? Negosyo, Aidan. Alam mo naman kung paano mag-isip ang mga magulang natin. Sagot ni Ikay na may luha sa mga mata. Biglang pumasok si Russell sa balkonahe na mukhang may pinaplano na noong mga oras na yon. Makinig kayo. Nakausap ko na si Victoria. Umiiyak siya. Hindi ko kaya makitang nasasaktan siya dahil lang sa pesteng engagement na to. Anong plano natin, kuya? Ayoko mapunta si Ikay sa'yo. Mahal ko siya. Diretsahang sabi ni Aidan. Alam ko, Aidan, pero hindi natin pwedeng hilingin sa mga magulang natin na i-cancel ang kasal. Magkakaroon ng malaking iskandalo. So, anong gagawin natin? Magpapakasal kayo ng labag sa loob niyo? Tanong ni Aidan na nagsisimula ng magpanik. Hindi. Magsuswitch tayo sa mismong araw ng kasal. Pero bago yun, kailangan nating magpanggap. Jessica, kailangan mo maging fiancé ko sa paningin ng lahat. Aidan, kailangan mo magstay sa gilid at magkunwaring wala kang pakialam. Ang hirap niyan, kuya. Paano ko matitiim na makita kayong magkasama sa mga pictures at events? Reklamo ni Aidan. Magtiis ka lang, Aidan. Para rin sa atin to. Paalala ni Russell. Sa mga sumunod na linggo, naging impyerno ang buhay para kay Aidan. Halos araw-araw ay nakikita niya sa mga dyaryo at social media ang mga pictures ni Russell at Ikay na magkasama sa mga dinner at pre-wedding shoots. Habang papalapit ang araw ng kasal, lalo naging busy ang lahat. Ang mga magulang ni Aidan at Ikay ay tuwang-tuwa sa nakikita nila. Hindi nila alam na sa likod ng mga ngiti ni Russell at Ikay, may malaking sabwatan ang nagaganap. Hanggang sa dumating na nga ang kinatatakutan ng lahat, ang araw ng kasal,
Punong-puno ang simbahan ng mga tao at reporters na animong umaasa sa balita tungkol sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Sa kabilang banda, nanginginig na ang mga kamay ni Ikay habang naroroon siya sa bridal car. Kaya ko to, para sa amin ni Aidan. Bulong niya sa sarili habang hawak ang kanyang bouquet. Sa loob ng simbahan, nakatayo na si Russell sa harap. Pero sa likod ng malaking kurtina sa gilid ng altar, nandun na rin si Aidan na handa sa hudyat ng kanyang kuya. Ang plano nila ay simple lang. Sa oras na magsimula ang seremonya at maglakad na ang bride, magkakaroon ng kunwaring aberya sa likod para makapagpalit ang magkapatid nang hindi napapansin ng karamihan. Ready ka na ba, Aidan? Tanong ni Russell sa pamamagitan ng maliit na earpiece. Ready na kuya, let's do this. Sagot ni Aidan. Hindi nagtagal ay tumunog na ang kampana ng simbahan. Ang malaking pinto ay bumukas at doon pumasok si Ikay. Sa bawat hakbang ni Ikay, para bang tumitigil ang mundo para sa kanya. Habang naglalakad si Ikay sa aisle, sa gilid ng altar, mabilis na naguhubad ng tuxedo si Russell. Bilisan mo, Aidan. Isuot mo na to. Yung boutonniere, ayusin mo. Baka mahulog. Pabulong na utos ni Russell habang nanginginig din ang mga kamay sa kaba. Kuya, sigurado ka na ba rito? Kapag humarap ako sa pare, wala na tong atrasan. Saad ni Aidan habang mabilis na isinusuot ang sapatos ng kanyang kuya. Halos magkasing tangkada at magkasing katawan lang silang magkapatid. Kaya sa malayo at sa ilalim ng madilim na bahagi ng altar, mahirap silang pag-ibahin. Oo, Aidan. Go. Para sa amin ni Victoria to. At para sa inyo ni Ikay. Sagot ni Russell bago mabilis na lumabas sa likod ng pinto ng simbahan kung saan naghihintay ang isang itim na sasakyan na magdadala sa kanya sa airport. Kung saan naghihintay si Victoria. Huminga ng malalim si Aidan. Inayos niya ang kanyang tayo at dahan-dahang lumabas mula sa anino patungo sa gitna ng altar. Tamang-tama ang dating niya dahil sa kalagitnaan ng aisle si Ikay kasama ang kanyang mga magulang. Ang mga bisita ay nakatingin sa bride, kaya walang nakapansin sa mabilis na pagpapalit nila. Nang mahawakan ng kamay ni Ikay, mabilis nang tumalikod si Aidan paharap sa altar. Dahilan upang hindi siya mapansin ng tatay ni Ikay at ng kanilang mga bisita. Aidan! Halos pabulong na sambit ni Ikay sa likod ng kanyang belo. Shh! Nandito na ako, Ikay. Huwag ka matakot. Sagot ni Aidan sa pinakamababang boses na kaya niya. Nang magsimula ang seremonya, tanging boses lang ng pari ang umaalingaw-ngaw sa loob ng simbahan, kaya naman walang nakapansin na hindi na pala si Russell ang nasa harap. Do you, Russell Fuego, take Jessica Daquilas to be your lawfully wedded wife? Tanong ng pari. I do. Mariing sagot ni Aidan. Ilang mga bisita ang nagbulungan ng marinig yon. Para naman nag-iba yung boses ni Russell. Tanong ng isang kumari ng nanay niya. Pero dahil sa echo sa loob ng simbahan, hindi ito masyadong pinansin. Then do you, Jessica Daquilas, take Russell Fuego to be your lawfully wedded husband? I do. Sagot ni Ikay na walang pag-aalinlangan. Dumating ang oras ng pagpapalitan ng singsing. Nang isuot ni Aidan ang singsing sa daliri ni Ikay, tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Saad ng pari. Dahan-dahang itinaas ni Aidan ang belo ni Ikay. Nang matapos ang halik, doon na nagsimulang magkagulo. Maging ang mga photographer na kumukuha ng pictures ay natigilan. Ganon din ang pamilya nilang dalawa. Aidan, anong ginagawa mo dyan? Nasaan ang kuya mo? Sigaw ng tatay ni Aidan. Umalingaw-ngaw ang boses nito dahilan upang magkaroon ng bulungan sa bawat sulok ng simbahan. Naglakad si Aidan sa harap habang hawak-hawak pa rin ang kamay ni Ikay. Dad, Ma'am, wala na si Russell dito. Anong kabulastugan to, Jessica? Ano nangyayari? Sigaw naman ni Mr. Daquilas na halos mamula na sa galit. Papa, hindi ko mahal si Russell. At kahit kailan, hindi ko mamahalin siya. Dahil si Aidan po ang mahal ko. Sagot ni Ikay.
Hindi niyo pwedeng gawin to. Masisirang pangalan natin. Mauuwi tayo sa kahihiyan sa ginagawa ninyo. Sigaw ni Mr. Fuego. Mas importante pa ba sa inyong pangalan kaysa sa kaligayahin namin, Dad? Kasal na kami. Wala na kayong magagawa. At para maiwasan na mas malaking iskandalo, mas mabuting tanggapin niyo na lang to sa harap ng lahat. Sabihin niyo na lang na nagkaroon ng huling desisyon ng pamilya na palitan ng groom para sa ikabubuti ng lahat. Suhestyon ni Aidan. Natahimik ang mga matatanda. Alam nilang may punto si Aidan. Kung aaminin nilang nagkaroon ng takasan, babagsak ang image ng dalawang pamilya. Pero kung sasabihin nilang nakaplano to, baka maisalba pa nila ang sitwasyon. Magpapaliwanag kayo sa bahay. Asik ni Mr. Dakilas bago mabilis na lumabas ng simbahan. Hinarap ni Aidan si Ikay ng may maliit na ngiti sa labi. Pero kasabay nito ang takot na nararamdaman niya nung mga oras na yon. Handa ka na ba para sa gulo? Tanong ni Aidan kay Ikay. Basta kasama kita, Aidan. Kahit anong gulo pa yan, kakayanin ko. Sagot ni Ikay habang nakasandal sa balikat ng kanyang asawa. Lumabas sila ng simbahan sa gitna ng dagsa ng mga reporter. Hawak kamay silang naglakad sa harap ng mga tao kahit na sunod-sunod na ang tanong sa kanila ng mga reporter. Sa halip na sumagot, ay nagpasya na lang silang magpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa kotse at magdesisyong umuwi sa bago nilang bahay. Sigurado ka bang ayaw mo na bumalik muna sa mansyon nyo? Tanong ni Aidan habang dahan-dahang itinatabi ang sasakyan sa tapat ng isang condo unit. Humarap sa kanya si Ikay na pagod pero may ngiti sa mga labi. Aidan, kung babalik ako doon, baka makulong lang ako sa sermon ni Papa. Mas gusto ko rito. Dito tayo magsisimula. Sagot ni Ikay sa kanya. Pumasok sila sa loob ng unit ni Aidan. Pagkasara ng pinto, para bang doon lang sila nakahinga ng maluwag. Grabe tong araw na to. Akala ko talaga, sasapukin na ako ni Dad sa harap ng altar kanina. Biro ni Aidan habang tinatanggal ang kanyang sapatos. Pero ang galing mo, Aidan. Hindi ka natinag. Akala ko talaga, hihimatayin ako nung sumigaw na yung daddy mo eh. Sagot ni Ikay habang pilit na inaabot ang zipper sa likod ng kanyang gown. Tulungan mo nga ako rito. Ang hirap abutin eh. Lumapit si Aidan at dahan-dahang ibinaba ang zipper gaya ng pakiusap ni Ikay. Ikay Jessica, ano nang itatawag ko sa iyo niyan? Humarap si Ikay sa kanya nang may ngiti sa labi. Depende. Ano bang mas gusto mo? Mas gusto ko si Ikay. Kung saan ka masaya at mas komportable, edi yun ang itawag mo sa akin. Sagot ni Ikay sa kanya. Hinalika ni Aidan ang balikat ni Ikay bago ito yumakap sa asawa. Nang may maalala, ay muli siyang umalis sa pagkakayakap kay Ikay. Nagugutom na ako. Ikaw ba? Tanong ni Aidan na ikinatango ni Ikay. Wait, ba-stock pa yata ako rito ng noodles. Gusto mo bang kumain? Wala tayong reception dinner dahil sa nangyari kanina eh. Natawa si Ikay sa narinig. Seryoso? Wedding night natin tapos instant noodles lang ang kakainin natin? Bakit? Masarap naman yun ah. Tsaka wala namang magagalit kung kakain tayo sa sahigayan ng dati. Hirit ni Aidan. Gaya ng nakagawian nila noon pa man, naglatag sila ng isang manipis na tela sa sahig. 2 tasa ng cup noodles at isang pitsel na malamig na tubig ang nasa gitna nila. Nakaupo si Aidan naka-boxer at t-shirt na lang, habang si Ikay naman ay nakasuot na ng oversized na polo ni Aidan. Alam mo, kung makikita tayo ng mga business partners natin ngayon, baka isipin nila, nabalo na tayo. Saad ni Ikay habang humihigop ng mainit na sabaw. Hayaan mo sila. Mas masaya naman tayo rito. At saka at least dito, asawa na kita. Sagot ni Aidan. Kumusta na kaya si Russell at Victoria no? Sana nakalipad na sila ng maayos. Pag-alala ni Ikay. Si kuya pa, madiskarte yun. Paniguradong nasa beach na yun ngayon, tsaka nagpapakasaya. Pinasa lang talaga niya sa akin tong gulo. Pero okay lang. At least, nakuha ko yung premyo. Sabi ni Aidan habang nakatingin ng malagkit kay Ikay. Anong premyo? Ikaw. Maikling sagot ni Aidan na
nagpapula sa mga pisngi ni Ikay. Pagkatapos nilang kumain, naupo sila sa sofa habang nakatingin sa mga ilaw mula sa malaking bintana. Aidan, paano na bukas? Siguradong magiging headline tayo sa lahat ng balita. Baka pati yung posisyon mo sa kumpanya. Manganib dahil sa ginawa natin. Hinawakan ni Aidan ang kamay ni Ikay bago matamis na ngumiti rito. Huwag mong isipin yun. Ang mahalaga, legal na tayong mag-asawa. At tungkol sa kumpanya, hindi nila ako pwedeng tanggalin basta-basta. Ako nagdala ng pinakamalaking contract sa kanila last year. At saka, sa tingin mo ba, hahayaan ni Papa na bubagsak yung kumpanyang anak niya rin ang magmamana? Sa bagay, business is business pa rin para sa kanila. Kaya relax ka lang. Bukas, kakausapin natin sila ng mahinahon. Pero ngayong gabi, atin na muna to. Sabi ni Aidan. Tumayo si Aidan at pinuhat si Ikay na parang bagong kasal na ikinatili naman ito. Hoy Aidan, ibaba mo nga ako. Baka mahulog tayo. Tatawa-tawang sabi ni Ikay. Hindi kita ibababa. Gaya ng sabi ko noon, ipaglalaban kita. Pero sa ngayon, akin ka na muna. Saad ni Aidan habang inihihiga ang asawa sa malambot na kama. Naging masaya ang unang gabi nila bilang isang mag-asawa. Sa mga sandaling yon, naramdaman ni Ikay ang sobrang pag-aalaga at pagmamahal ni Aidan. Kinabukasan, nagising sila sa tunog ng sunod-sunod na doorbell. Sino ba yan? Ang aga-aga pa. Reklamo ni Aidan habang nagkakamot ng ulo. Pagbukas niya ng pinto, laking gulat niya na makita ang nanay niya, kasama ang mami ni Ikay. Parehong seryoso ang mukha ng dalawang matanda. Ma, ano ginagawa niyo rito? Gulat na tanong ni Aidan. Hindi kami nakatulog kagabi, Aidan. At ikaw, Jessica, lumabas ka riyan. Kailangan nating mag-usap tungkol sa nangyari sa simbahan. Saad ni Mrs. Daquelas habang tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng kondo. Lumabas si Ikay mula sa kwarto na medyo nahihiya dahil nakapantulog pa siya. Mama, tita, sorry po sa gulo kagabi. Umupo ang dalawang matanda sa sofa. Tinitigan nila ang paligid. Ang mga cup noodles sa sahig na hindi pa naililigpit at ang magulong ayos na mga gamit. So, totoo nga, mas gusto niyo pang kumain ng ganito kaysa sa nakasanayan ninyong buhay noon. Tanong ni Mrs. Fuego. Ma, alam mo namang… Shh! Nag-usap na kami ng daddy mo kagabi. Galit na galit siya nung una. Pero nung narealize niya na tumaas ang stocks dahil sa nangyari, bigla na siyang kumalma. Paliwanag ni Mrs. Fuego habang tumatawa. At si Henner naman, nung nalaman niyang kasal na kayo, wala na siyang nagawa. Sabi niya at least daw, Fuego pa rin na mapapangasawa ng anak niya. Kaya ayon, uminom na lang siya ng alak tsaka natulog. Nakahinga ng maluwag sina Aidan at Ikay. So, hindi niyo kami paghihiwalayin? Tanong ni Ikay. Bakit pa namin gagawin yon? Kasal na nga kayo sa harap ng Diyos. At nakikita naman namin na masaya kayo. Yun naman ang mahalaga sa huli. Pero kailangan niyo pa rin humarap sa press conference mamaya para ayusin ang kwento niyo. Sabihin niyo na lang na matagal na kayong may sekretong relasyon at hindi niyo na natitiis sa araw ng kasal ng kuya mo. Kayang-kaya namin yan, ma. Sari na si Ikay. Si Jessica sa mga ganyang eksena. Biro ni Aidan. Nang makaalis sa mga magulang nila, nagkatinginan ng dalawa. Sabi sa'yo lahat ng problema may solusyon. Sabi ni Aidan habang niyayakap si Ikay mula sa likod. Gaya ng inaasahan nila, naging maganda ang kinalabasan ng kwento nila sa harap ng press. Maraming hindi naniwala at marami rin namang napabilib sa kwento nila. Pero ang mas importante para sa kanila ngayon ay ang masaya nilang pagsasama. Isang buwan na ang nakalipas simula nang maikasal sila. Sa loob ng panahong yon, naging laman sila ng mga balita at social media. Pero unti-unti na ring humupa ang ingay. Unti-unti na ring tinanggap ng pareho nilang pamilya ang pagsasama nila. Kaya naman, mas lalo lang naging madali ang lahat. Aidan, dahan-dahan naman sa pagbaba ng mga gamit ko. Baka mabasag yung mga pasunang halaman na dinala ko. Sita ni Ikay habang pinapanood si Aidan na
nagbubuhat ng ilang box sa loob ng bago nilang bahay. Opo, Mrs. Fuego. Dadahan-dahanin ko na. Biro ni Aidan habang maingat na inilalapag ang huling box sa gitna ng sala. Hindi ko talaga in-expect na itong mga gamit mo sa apartel. Dadalhin mo talaga rito sa bago nating bahay. Akala ko ba, gusto mo nang kalimutan yung manangyari doon? Tanong ni Aidan habang binubuksan ang box na puno ng mga bote ng herbal oils at mga tuyong dahon. Umupo si Ikay sa tabi niya at kinuha ang isang bote. Aidan, hindi naman madaling gawin yun kasi bahagi na yun ng pagkatao ko, no? Sagot ni Ikay habang pinagmamasda ng mga bote. Nidin kasi natin tong mga to since effective naman sila sa pangontra sa sakit, di ba? Oo na. Kaso mag-aamoy gubat na naman tong kwarto natin yan. Reklamo ni Aidan pero may kasamang ngiti. Lumapit siya kay Ikay at hinawakan ang kamay nito. Masaya ka ba rito, Ikay? Hindi mo ba na-miss yung katahimikan doon? Masaya ako, Aidan, kasi kahit maingay rito, ikaw naman ang kasama ko. Mas kampante na ako ngayon kasi alam ko may magtatanggol sa akin. Sagot ni Ikay habang nakasandal sa balikat ni Aidan. Sa mga sumunod na linggo, naging abala sila sa pag-aayos ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Si Aidan ay naging mas malambing at maasikaso. Tuwing gabi, kahit pagod galing sa opisina, sinisigurado niyang may dala siyang paboritong pagkain ni Ikay. Minsan pa nga ay nagugulat na lang si Ikay dahil si Aidan na mismo ang nagluluto ng hapunan nila. Oh, anong tawag mo rito? Mukhang sunog na scrambled egg ah! Biro ni Ikay habang tinitingnan ang niluto ni Aidan. Hoy, wag mo laitin yan. Pinaghirapan ko yan ah. Medyo nakalimutan ko lang nung may tumawag na client. Kaya ganyan ang hitsura niyan. Paliwanag ni Aidan. Wala ka pa ring pinagbago. Iiling-iling na saad ni Ikay bago kumuha ng kanin. Habang kumakain sila, napansin ni Aidan na parang matamlay si Ikay nitong mga nakaraang araw. Ikay, ayos ka lang ba? Parang namumutla ka. May sakit ka ba? Hindi ko alam, Aidan eh. Parang lagi masama yung sikmura ko tuwing umaga. At saka yung amoy ng kape mo, parang hindi ko matagalan. Napatigil si Aidan sa pagsubo. Tumingin siya ng diretso sa kanyang asawa. Wait, amoy ng kape? At masama ang sikmura sa umaga? Ikay, wag mong sabihin. Anong wag mong sabihin? Takang tanong ni Ikay. Mag-pregnancy test kaya tayo. May binili akong test kit nung isang araw nang dumaan ako sa pharmacy para sa vitamins natin. Nakatago lang doon sa drawer sa banyo. Mabilis na sabi ni Aidan. Aidan, baka naman pagod lang to sa paglipat natin ng gamit. Pagtanggi ni Ikay, pero sinunod pa rin niya ang asawa. Pumasok si Ikay sa banyo habang si Aidan ay hindi mapakalis sa labas. Naglalakad-lakad siya sa sala ng pabalik-balik at animong natutuliro na nung mga oras na yon. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Ikay. Hawak niya ang maliit na plastic na may 2 pulang guhit. Aidan? Halos pabulong na tawag ni Ikay. Agad na lumapit si Aidan at tiningnan ang hawak ng asawa. At nang makita ang resulta, ay agad na namilog ang mga mata niya. 2 lines? Positive? Ikay, seryoso ba to? Tumango si Ikay habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Positive, Aidan. Magkaka-baby na tayo. Napasigaw si Aidan sa tuwa at agad na binuhat si Ikay ng paikot. Yes, magiging daddy na ako. Ikay, salamat. Sobrang saya ko. Aidan, ibaba mo na ako. Baka mahilo ako lalo. Natatawang sabi ni Ikay habang nakayakap sa leeg ng asawa. Nang maibaba ni Aidan si Ikay, naging seryoso ang kanyang muka. Hinawakan niya ang tiyan ni Ikay na may sobrang pag-iingat. I promise you, Ikay, hindi ko kayo pababayaan. Aalagaan ko kayong dalawa. Sisiguraduhin kong lalaking masaya ang anak natin. Kinabukasan ay agad nilang ibinalita sa kanilang mga magulang ang magandang balita. Tulad ng inaasahan ay tuwang-tuwa ang mga ito sa narinig na balita. Siguradong magiging kamukha ni Aidan yan. Matikas at gwapo. Sabi ni Mr. Fuego habang nakikipagkamay kay Aidan. O kaya naman, kamukha ni Jessica. Maganda at misteryosa.
Dagdag naman ni Mrs. Daquelas. Sa mga sumunod na buwan, ang buong atensyon ni Aidan ay nakay Ikay. Kahit anong gustong kainin ni Ikay, kahit madaling araw pa yan, hinahanap ni Aidan. Minsan pa nga ay naghahanap si Ikay ng mga prutas na sa probinsya lang makikita. At walang reklamo na nagpapahanap si Aidan sa kanyang mga tauhan. Aidan, gusto ko ng manggang hilaw na may bagoong, pero gusto ko yung bagoong na gawa doon sa tapat ng apartment natin sa probinsya. Request ni Ikay isang gabi habang nanonood sila ng movie. Seryoso? Ang layo nun, Ikay. Sige na, please. Sige na nga, tatawagan ko na lang yung landlord natin dati. Ipapadala ko rito, via courier bukas na bukas din. Sagot ni Aidan habang minamasahe ang paa ni Ikay. Salamat, Aidan. Ang bait mo talaga. Sabi ni Ikay. Siyempre naman, para sa mag-ina ko, gagawin ko ang lahat. Saad ni Aidan bago yumakap kay Ikay. Habang lumalaki ang tiyan ni Ikay, lalong tumitibay ang kanilang pagsasama. Bawat check-up, bawat ultrasound, sabay nilang pinupuntahan. Si Aidan ang laging nagtatanong sa doktor kung ano ang bawal at dapat gawin ni Ikay. Talagang naging malambing at maasikaso si Aidan. Gaya na rin ang ipinangako niya rito noong una pa lang. Naging maayos ang pagbubuntis ni Ikay. Wala silang naging malaking problema dahil na rin sa maayos na pag-aalaga ni Aidan ng kanilang mga pamilya. Lumipas ang 9 na buwan at sa wakas ay isinilang na ni Ikay ang isang malusog na sanggol na lalaki. Aidan, dahan-dahan. Huwag mo masyadong itulak na mabilis yung wheelchair. Nahihilo ako. Sita ni Ikay habang papalabas sila ng hospital elevator. Sorry, Ikay. Masyado lang akong excited na. Iuwi kayo ni baby. Sagot ni Aidan na halos hindi maipinta ang tuwa sa muka. Bitbit niya sa kabilang kamay ang diaper bag habang maingat na itinutulak ang asawa. Pagdating nila sa kanilang bahay, bumuwad sa kanila ang mga magulang nila na may dalang mga lobo at asul na dekorasyon. Welcome home, baby! Sabay-sabay nilang bati. Naku, ang apo ko! Akin na muna siya, Aidan. Magpahinga muna kayo ni Jessica sa taas. Saad ni Mrs. Fuego, habang dahan-dahang kinukuha ang baby mula sa bisig ni Ikay. Umakyat sina Aidan at Jessica sa kanilang kwarto. Inalalayan ni Aidan ang asawa na makahiga ng maayos. Ikay, kamusta? Masakit pa ba yung tahi mo? May tahi bang hindi masakit? Okay lang ako, medyo pagod lang. Umupo si Aidan sa tabi ni Ikay at hinawakan ang kamay nito. Salamat, Ikay. Salamat sa pagbibigay sa akin ng anak. Hindi ko sukat akalain na ganito pala kasarap sa pakiramdam yung maging tatay. Lumipas ang mga buwan at naging hands-on parents ang dalawa. Kahit may mga yayo silang pwedeng kuhanin, pinili ni Aidan na siya mismo ang magpalit ng diaper ng baby tuwing madaling araw para lang makapagpahinga si Ikay. Isang hapon, habang naglalaro sila sa garden, naisipan nilang maglatag ng banig sa damuhan. Nagdala si Ikay ng mga prutas at simpleng merienda. Aidan, tingnan mo siya. Marunong na siyang gumanon sa kamay niya, oh. Turo ni Ikay sa anak nilang gumagapang na sa banig. Mana sa daddy niya, mabilis matuto. Pagmamalaki ni Aidan, kinuha niyang isang piraso ng saging at dahan-dahang pinakain kay baby gamit ang kanyang daliri. To anak, ganito ang tamang pagkain ha. Naging masaya at payapa ang buhay nila pagkatapos noon. Si Russell naman at si Victoria ay nagpadala ng balita na maayos na silang naninirahan sa ibang bansa at may sarili na ring maliit na negosyo. Masaya na sila sa kanika nilang buhay at yun ang mahalaga. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang bata sa kanyang crib, lumabas sina Aidan at Ikay sa veranda ng kanilang bahay. Malamig ang simoy ng hangin at maliwanag ang buwan kaya naman magkasabay pa silang napabuntong hininga habang pinagmamasdan ng langit. Ikay, may itatanong ako sa'yo. Panimula ni Aidan habang nakayakap mula sa likod ni Ikay. Ano yon? Bakit nga pala Ikay ang pinili mong pangalan nung nasa probinsya ka? Sa ganda mong yan, parang hindi bagay ang Ikay sa'yo. Tanong ni Aidan. Humarap si Ikay sa kanya at ngumiti. Kasi nung bata ako, yan ang tawag sa akin ng lola ko na taga-probinsya rin. Sa kanya ko natutunan yung tungkol sa mga halamang gamot.
Nung namatay siya, dinala ko yung pangalang yon para maalala ko na kahit anong yaman natin sa mundo, pananatili pa rin tayong tao hanggang sa dulo. Napatango si Aidan sa narinig bago napangiti. Kaya palang bait mo. Alam mo minsan iniisip ko, paano kung hindi nasira yung sasakyan ko nung araw na yun? Paano kung hindi ako napadpad sa apartal na yun? Siguro, hanggang ngayon, spoiled at mayabang ka pa rin. Biro ni Ikay. O baka naman, nakatadhana talaga tayong magkita, kahit sa anong paraan. Ikay, salamat sa lahat ha. Kung hindi dahil sa'yo, wala ako ng lahat ng meron ako ngayon. Seryosong sabi ni Aidan. Salamat din sa pagsama sa akin hanggang dulo, Aidan. Mahal na mahal kita, Ikay. Mahal na mahal din kita, Aidan. Sagot ni Jessica bago sila nagpalitan ng isang matamis na halik. Ang sabi nila, sa buhay, kailangan mo munang maligaw ng maraming beses para mahanap mo ang tamang daan na para talaga sa'yo. Minsan kasi, kapag diretso lang ang takbo ng buhay, hindi natin napapansin yung mga maliliit na detalye o yung mga lessons na kailangan nating matutunan. Kapag naliligaw kasi tayo, napipilitan tayong tumingin sa mapa, magtanong sa iba, at higit sa lahat, kilalanin ang sarili natin kung hanggang saan ang kaya nating tiisin. Hindi naman ibig sabihin na kapag naligaw ka, talo ka na. Minsan, yung pagkaligaw mo rin mismo ang magdadala sa'yo sa lugar na mas maganda pa kesa sa inaasahan mo. Wakas. Shoutout nga po pala sa ilan sa ating mga masusugid na listeners. Mary Toring from Minnesota, USA. Sharon Malibaran from Florence, Italy. Marlene Balete from Riyadh, Saudi Arabia. Mila Say ng Japan at Rosalinda Angkilo from Samar. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at sa walang sawa ninyong pagsuporta. Hanggang sa susunod,